Bumaba raw ang profitability ng mga restaurant sa bansa sa unang 3 buwan ng taon, ayon sa pag-aaral ng Restaurants Canada. Sa kabila nito, isang Filipino restaurant ang lakas loob na nagbukas sa Ontario at tumataya sa inaasahan dagsa ng customers ngayong summer. May report si Paula Saraza. Starting in 2026, a lot of operators are not feeling very confident. There was a relatively strong year in 2025 because of some unexpected boosts, but we're not seeing that continue into 2026. Sa quarterly report ng Restaurants Canada, lumabas na sa unang 3 buwan ng taon, halos 50% ng restaurant operators ang nagtala ng mas mababang sales. 54% tumanggap ng mas kakaunting guests o customers at 71% naging mababa raw ang kakayahang kumita. Ayon kay Sarah Hamdi, research analyst sa Restaurants Canada, ang overall economic uncertainty ang dahilan sa likod ng datos. We know that Canadians just might be pulling back on their discretionary spending, and they do that at restaurants in their as their top way of pulling back. Sa kabila ng bumababang profitability ng restaurant sa Canada, ayon kay Hamdi, hindi man garantisado. May posibilidad raw na makakita ng boost ang mga negosyo ngayong summer. Lalo't matapos ang matagal na winter season, tila sabik ang Canadians na lumabas ng kanilang tahanan. Every month, starting this summer, we're gonna bring out different Filipino dishes, our monthly specials. Isang taon pa lamang na mag-umpisa ang negosyo ni Von Sebal kasama ang kanyang mga kaibigan. Mula sa maliit na pwesto sa Curtis Flea Market noon, nitong Marso lamang nang tumaya sila at buksan ang Usok, isang restaurant sa Whitby. Ang average skewers namin, barbecue sticks na nauubos in a day, is about 600 to 700. Mas malaking espasyo, mas tumaas din daw ang demand, pero mas malaki rin ang gastos sa pagpapatakbo. In terms of the pricing, syempre dapat magtaas din kami ng konti just because yung expenses namin compared to what we had sa flea market is very different na dito. But the thing is, we also have to make sure that the prices that we put to our food is worth it. Ayon kay Sebal, malinaw daw sa mga bumubuo ng usok na hindi mataas na kita ang sukatan ng tagumpay ng kanilang negosyo. We are only open on Thursday to Sunday. It's because of the prep time. The prep time talaga needs a lot of time to make sure the quality of food is there. There's no machine that rolls lumpia. There is no machine that can skewer your meat. And we have to make sure that we don't sacrifice the quality of the food that we're serving to people. Aminado siyang bahagi sa negosyo ang mga pagsubok, pero malaki raw ang pasasalamat niya sa buhos na suporta ng customers, mga Pilipino at mga Canadian. I think one of the important things na ginagawa namin is we build relationships and we make genuine connections. Our lunch and dinner rush will always have lineups. And that is so amazing to see. Halos 4% ang kontribusyon ng restaurant sa GDP ng bansa. Panawagan ng Restaurants Canada, suporta sa sektor, kabilang ang pagtulak sa $1 milyong na tax threshold para sa small businesses. Paula Saraza, Omni News, Whitby.